Sa oras nito, minamahal, tayo po ay dadako na po sa ating pong pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Pakinig, mga minamahal, at ang Diyos po ang maglingi sa kanyang mapagpalang salita at samahan po muna ninyo akong manalangin upang patubayan tayo ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at samahan tayo ng kanyang banal na presensya. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Hallelujah! Praise the Lord! Dakil at mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Sa iyong pangalan, tunay na kami umaasa. Sa iyong pangalan, tunay na kami nagtitiwala, mahal na Panginoon. Because your name is above and every other name. That is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. We trust in thee. There is Jesus. The leading prayer for beloved, honorable Pastor of mercy upon us. Anoint thy words, Lord, put thy words in my mouth. In Jesus' name, sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, pag-aalinlangan, gawat na lang ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po ating mahal na Panginoon at duwalhatiin po ang dakila at mapagpalang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Strad Almeida, the intimate prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, their beloved children, all blessed Almeida family, and pleasant evening po, minamahal sa lahat po ng ating webcast viewers around the globe. Mga minamahal na patuloy po sumusubaybay, mantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sa ating mga kapatiran in abroad, mga AFW, mga seafarer, mga minamahal, at ganoon din naman sa lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahal ko na patuloy po na umaantabay sa gawain ng ating mahal na Panginoon sa iba't ibang panig ng mundo, mga minamahal, sa dako ng Sabah, Malaysia, sa dako ng Abu Dhabi, sa dako ng Qatar, sa dako ng Taiwan, sa dako ng Dubai, sa dako ng Kuwait, mga minamahal, at maging sa dako ng Calgary, amen, sa dako po mga minamahal ko ng New Jersey, mga minamahal beloved Brother Robert Beltran at sa kanya pong buong pamilya, sa dako ng Calgary, beloved Kuya Eric Garcia, at maging sa dako po mga minamahal ko ng Grand Seri, beloved Andres family, at Susan Kuya Dom, at beloved Brother Jun Lunsaga, ilan sa ating mga kapatiran, mga minamahal sa iba't ibang panig ng bansa, at maging sa ating po mga Muslim brothers, mga minamahal dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Zamboanga, Western Mindanao, mga minamahal ay patuloy po naming pinapaabot, at sa lahat ng aming minamahal na mga kababayan ay patuloy po naming mga minamahal ibinabalita, mga minamahal ko, na sa darating na June 15 and 16, meron po tayong upcoming 2 days crusade, mga minamahal, sa dako ng Emelda Gymnasium, Emelda Zamboanga, Sibugay, mga minamahal, at sa buong taon na yan ay magdadaos po tayo ng banal na krusada. Ang ating layunin, mga minamahal ko, ay ipahayag, ipangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi po ako nagkakamali ay 2 weeks more or less po, mga minamahal, na lang ating preparasyon. At tayo po ay magdadaos na po ng ating banal na krusada sa darating po na mga minamahal buwan ng Hunyo 15, mga minamahal, at 16 sa taong kasalukuyan. At sa oras nito, mga minamahal, tayo po idadako sa panginig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ihanda po natin po mga ballpen, ang ating pong mga papel, at lalo tigit sa lahat, ating pong ihanda, minamahal, ang ating pong mga sarili sa panginig ng salita ng ating mahal na Panginoong Kristo. At let's talk about the topic, let God be the center of our marriage. Let God be the center of our marriage. I preach this topic, mga minamahal, hindi po ibig sabihin na perpekto po ang aming pag-aasawa ng aking beloved wives, mga minamahal. Nagkakaroon lang po ako ng courage na ipangaral ang topikong ito, gawa nga po na ito po'y napapanahon. Sapagkat one of agenda of our enemy today, mga minamahal, in our time is destroying the union of marriage, mga minamahal. Ang kanya pong agenda sa ating panahon ngayon ay wasakin po, mga minamahal ko, yung pagkakaisa
ng mag-asawa. Gusto po niyang sirain, mga minamahal, ang pag-aasawa ng isang mag-asawa. Dahil po, mga minamahal, kapag mawasak at masira po niya ang pag-aasawa ng isang mag-asawa, sabay na masisira ang buhay ng kanilang mga anak. Kaya hindi po ito sa Diyos. Mga minamahal, ito po'y plano ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. So sa ating pinag-aaralan, kagaya ng ating topic, Let God be the center of our marriage, hayaan natin ng Panginoon ang maging sentro ng ating mga pag-aasawa, mga minamahal. Hindi po ito para lang sa may mga asawa, kundi ito po'y para din sa mga binata at sa mga dalaga, dahil darating ang araw po, mga minamahal ko, na kayo po'y makakatagpo ng inyong kabiyak. Mas mainam po na bago dumating yung time na kayo po'y pumasok sa buhay ng isang buhay na mag-asawa, ang sabi nila, ang buhay na mag-asawa ay paglagay po sa tahimik, mga minamahal. Maaring, mga minamahal, ito'y totoo, maaring ito po ay hindi, sapagkat, mga minamahal, ang buhay mag-asawa, mga minamahal, ay napakaraming komplikasyon, lalong-lalo na kung hindi po ang ating buhay na Diyos ang nagiging sentro ng inyong pag-aasawa. Kaya we are always suggesting through the Holy Word sa magitan po ng salita ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ang salita ng Panginoon, mga minamahal, sa great counsel, perfect counsel of all counsel, regarding po, mga minamahal ko, sa pag-aasawa. If we want counsel, tayo po ay nagugulumihanan sa ating pong mga pagsasama sa ating asawa, sa ating husband, sa ating beloved wife. Mga minamahal, kailangan po natin ng counseling. And the perfect counsel, mga minamahal, walang iba kundi ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, the author of marriage, mga minamahal, is God Himself. Siya po yung, mga minamahal, lumikha ng pag-aasawa. Start from the very beginning, the first marriage happened, recorded in the Bible, is the marriage of Adam and Eve. And it's recorded, mga minamahal, from the book of Genesis, chapter 2, verse 21, up to verse 24. Ito po yung nakasulat sa banal na Biblia, ang pinakaunang pag-aasawa. It is recorded in the Bible, mga minamahal, that is the marriage of Adam and Eve. At ito po yung nakasulat sa Biblia. Detalyado po, mga minamahal ko, ang nakasulat sa Biblia. Basahin po natin ang unang talata from the book of Genesis chapter 2, verse 21, up to verse 24. Kindly po sa Tagalog. Ano pong sinabi? At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing na pagkatulog ang isang lalaki, at siya'y nakatulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa babae o sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking buto, laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. So sabi ng banal na Biblia, ang babae ay galing po sa tadyang ng lalaki. Amen? Kaya nga po nararapat talaga na ang babae, mga minamahal ko, ay magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Hindi po maaari, mga minamahal ko, na aandirin ni Mrs., si Mr., mga minamahal, sapagkat magiging labag po tayo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung asawa, yung asawang lalaki, yan po ang ulo, mga minamahal, haligi ng tahanan. At ang asawang babae, ito po, mga minamahal ko, ay ilaw ng tahanan. Ang babae ay galing sa tadyang ng lalaki, at ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang babae ay galing sa tadyang, mga minamahal ko, ng lalaki, kaya siya tinawag mga minamahal ko na babae. At ang sabi ng Biblia, darating po ang panahon. Ulitin po natin kindly sa verse 4, ano po ang sinabi ng Biblia? Ito po'y pag-aasawa. Sabi ng Biblia, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at sila'y makikipisan at siya'y makikipisan sa kanyang asawa. Yung word na makikipisan, siya po ay makikisama, mga minamahal, sa kanyang asawa. Iiwan niya ang kanyang ama
iiwan niya ang kanyang ina. Ibig sabihin sila ay bubukod, sila ay hihiwalay. Mga minamahal, yun po ang suggestion ng Biblia. Pagkatapos na mag-asawa ang isang babae at sa isang lalaki, ang turo ng Biblia, kailangan sila po ay humiwalay sa kanila pong magulang, sa kanilang ama at sa kanilang ina. Ibig sabihin, sila ay magbubukod. Ibig sabihin, sila ay magsasarili upang matuto po silang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Mahirap po ang isang mag-asawa na mag-aasawa at aasa pa sa kanilang ama at aasa pa sa kanilang anak. Mga minamahal, tayo pong mga magulang, huwag nating konsintihin, huwag nating turuan ng ating mga anak na sila po ay nag-asawa na at sila po ay nasa poder pa po natin at umaasa pa para sa ating mga pangangailangan. Kung Biblia po ang ating pagsasalitain, sabi ng Biblia, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Hindi na po sila tatawaging dalawa, sila po ay magiging isa sapagkat sila po, minamahal ko, ay mag-asawa na. Sila'y bubukod. Ibig sabihin, sila'y magsasarili. Mga minamahal, magpupundar sila ng kanilang sariling mga gamit, magtatayo sila ng kanilang sariling bahay, ihiwalay sila sa kanilang mga magulang, mga minamahal, at sila'y tatayo sa kanilang sariling kakayahan at kapasidad, sapagkat yun po, minamahal, ang sinabi ng Biblia. Following verse from the book of Matthew chapter 19 verse 5 after verse 6. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman na. So take note mga minamahal, hindi na kayo magkaiba, hindi na kayo dalawa. Kayo po ay iisang laman na sapagkat kayo po ay pinagbuklod na ng ating mahal na Panginoon. Ang mag-asawa, mga minamahal, lalong-lalo na po ang mag-asawa na kinasihan ng banal na kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Mapalad kayo kung ang Diyos ang nagbubuklod sa inyo. Sabi ng Biblia, hindi na kayo magiging isa o hindi na kayo magiging dalawa, kayo'y magiging isang laman na sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. At pinapagsama nga ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Sabi ng banal na Biblia, mga minamol, what therefore God hath joined together, let not man put asunder. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin, mga minamahal ng tao. Wherefore, they are not more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Ang sino mang pinaghiwalay ng Diyos ay huwag paghiwalayin o pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tutukan po natin, minamahal saglit ang talatang ito sapagkat napakahalaga po, minamahal ko ng talatang ito. So ang sino mang gagamitin ng kaaway sapagkat ang Diyos ang nagbuklod sa mag-asawa. Amen. Hindi po tao, mga minamahal, ang Diyos po ang nagtadhana. Ang Diyos po ang nagsettled ng tadhana na yan. Bakit siya ang napangasawa mo? Yung husband mo ang napangasawa mo? Yung beloved wife mo ang napangasawa mo? Hindi po ito coincidence because in God there is no coincidence. Mga minamahal, simula pa ng likhain ang mundo, mga minamahal, kayo na po ang tinadhana ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng Biblia, hindi tao ang nagbuklod sa inyo, hindi tao ang nag-isa sa inyo, paniwalaan po ninyo ang salitang ito, hindi tao ang nagbuklod sa inyo, hindi tao ang nag-isa sa inyo, hindi tao ang naglagay ng pag-ibig sa puso niyo para ma-inlove ka sa beloved wife mo. Ikaw, beloved wife mo, ma-inlove ka sa iyong beloved husband. Hindi po tao ang naglagay sa puso ninyo ng pag-ibig at pagmamahal sa isa't isa. Hindi po tao ang nagbuklod sa inyo, hindi po tao ang nag-isa sa inyo, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi ng banal na Biblia, ang sino mang gagamitin ng kaaway para wasakin, mga minamahal, ang pinagbuklod ng Diyos, ang sino mang kaaway na gagamitin, mga minamahal, ng kaaway, ang sino mang tao ang gagamitin ng kaaway para wasakin, mga minamahal, ang pinagbuklod ng Diyos ay may pananagutan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Halimbawa, ikaw ang husband, ikaw ang magiging dahilan para, mga minamahal, ang inyong pag-aasawa na pinagbuklod ng Panginoon ay masira, may sagutin ka sa Diyos.
ikaw na beloved wife, ang maging daan para mawasak, mga minamahal ko, ang inyong pag-aasawa na pinag-isa at pinagbuklod ng Panginoon. May sagutin ka rin sa ating mahal na Panginoon. Kung ang biyenan mo ang maging daan para ang inyong pag-aasawa na pinagbuklod at pinag-isa ng Panginoon ay mawasak, magkakaroon ng mabigat na sagutin ang iyong biyenan. Kung ang iyong hipag, kung ang iyong pinsan, kung ang iyong kaibigan, ikaw, sino ka man mga minamahal, ikaw ang maging daan, mga minamahal, ng pag-aasawa na pinagbuklod ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay masira at mawasak dahil sa iyo, may mabigat kang pananagutan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? Ang sabi ng Biblia, what therefore God hath joined together, no man can put asunder. Wala pong sino mang makapaghihiwalay sa pinagbuklod ng ating mahal na Panginoon. Kaya nakakatakot. Sometimes, mga minamahal, marami po ang kinakasangkapan ng kaaway para ang pag-aasawa na pinagbuklod ng Panginoon ay masira. Ingatan po nating mainam. Ikaw, beloved husband, ingatan mo na hindi mo masira, mga minamahal ko, ang pag-aasawa ninyo na Diyos ang nag-establisar, Diyos ang nagbuklod. Ikaw na asawang babae, ingatan mo ang inyong pag-aasawa. Both sides. Yung husband, ingatan ang inyong pag-aasawa. Yung beloved wife, ingatan yung inyong pag-aasawa sapagkat hindi po tao ang nagbuklod sa inyo. Hindi tao ang nag-isa sa inyo. Following verse, Matthew chapter 31, verse 32. 5, verse 31 up to verse 32. Sinabi rin naman ang sinumang lalaki na ihiwalay na ang kanyang asawa, ay bigyan nga siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Sapagkat itong pagkakataong ito, sa panahon ni Moses, ipinagbabawal na po ang paghihiwalay ng mag-asawa. Kaya nga po, para sa atin ng mga Bible believers, yung divorce, mga minamahal, it is abominable unto the Lord. Isang napakabigat na kasalanan, mga minamahal, yung divorce. Kaya mapalad nga po tayo, dito po sa ating bansa, ay hindi po ipinapasa, mga minamahal ko, yung divorce, mga minamahal. Sa ibang bansa, sa ibang bayan, mga minamahal, sa ibang bansa, ipinapasa na po, mga minamahal, kagaya ng Amerika, ipinasa na po nila yung divorce bill, mga minamahal, pinahintulutan na po nila ang paghiwalay. So para sa atin, ang mga Bible believers, ang pakikipaghiwalay, mga minamahal, o pagpayag ng pakikipaghiwalay, ito po yung tinatawag na divorce, mga minamahal, ay isang kasalanan para po sa atin. It is abominable unto the Lord. Sa panahon ni Moses, mga minamahal, dati na pong ipinagbabawal ang paghihiwalay ng mag-aasawa. Mga minamahal, hindi na po yan pinapahintulutan ng mahal na Panginoon. Ngunit sa katigasan ng puso at isip ng mga tao, pilit sila ng pilit na bigyan po sila ng kalayaan upang makipaghiwalay sa kanila pong asawa. Sabi ng banal na Biblia, pinahintulutan ito ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, bagamat ito po ay labag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon at sila po'y gumawa, mga minamahal ko, ng kasulatan. Ituloy natin ang pagbasa, Matthew chapter 5, verse 31. Balik tayo sa 31. Mga minamahal, sinabi rin naman ang sinumang lalaki na ihiwalay na ang kanyang asawa ay bigyan siya ng kasulatan, mga minamahal ko, ng paghihiwalay. 32. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sabi, dapat sinabi ko sa inyo na ang sinumang lalaki, mga minamahal, na hihiwalay ang kanyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahilan, amen, kung ang dahilan ng inyong paghihiwalay, kung ang dahilan ng iyong paghiwalay sa iyong pag-asawa ay pakikiapid, sin of adultery, sapagkat, mga minamahal, mabigat pong kasalanan, yung kasalanang pakikiapid, na kahit ikaw ay may asawa na, mga minamahal, ay makikipagtali ka pa sa iba. Sapagkat sabi ng banal na Biblia, ang asawang lalaki ay pag-aari ng asawang babae. At ang asawang babae ay pag-aari ng asawang lalaki. Hindi ka pwedeng ariin at angkinin ng iba dahil ang nagmamay-ari sa iyo ay yung asawa mong lalaki. Hindi ka pwedeng ariin
ng ibang babae, amen, sapagat ang nagmamay-ari sa iyo ang asawa mong lalaki. Hindi ka pwedeng arihin ng ibang lalaki sapagat ang nagmamay-ari sa iyo ay ang asawa mong babae. Ikaw ay pag-aari na ng iyong sariling asawa, hindi ka pag-aari ng iba. Kaya hindi ka pwedeng angkinin ninuman sapagkat mayroon nang nagmamay-ari sa iyo. Ang sabi ng Biblia, dito po, sinasabi ko sa inyo, ng sino mang lalaki na hiwalay ang kanyang asawa, maliban mga minamahal lamang sa pakikiapid ang dahilan. Sapagkat, mga minamahal, kadalasan, nagkakaroon po ng paghihiwalay, mga minamahal, kaso ng paghihiwalay sa pag-aasawa, mga minamahal, ang pinakapangunahing dahilan dahil sa kasalanang pakikiapid. Na bagamat may asawa na, mga minamahal, ay makikipagtalik pa sa iba. Makikipagtalik pa sa iba. Amen? Yun po yung salitang pakikiapid. May asawa ka na, makikipagtalik ka pa sa iba. Ang ibig sabihin niyan ay kasalanang pakikiapid. So ang Biblia mismo ang nagsasabi, magkakaroon po tayo ng karapatan. Amen? Na humiwalay sa ating pong asawang babae kung ang ating asawang babae ay makiapid. Magkakaroon po tayo ng kalayaan na hiwalayan ang ating asawang lalaki kung ito'y nagkasala ng pagkakasalang pakikiapid. Maliban, mga minamal, sa iba, amen, maliban sa pakikiapid, ay wala po tayong mabigat na dahilan para hiwalayan natin ang ating beloved husband o hiwalayan natin ang ating beloved wife maliban sa pagkakasalang pakikiapid. So ibig sabihin, kung ang iyong beloved husband or ang iyong beloved wife ay magkasala sa pagkakasalang pakikiapid, mga minamahal, magkakaroon ka ng karapatan na hiwalayan ang iyong husband o hiwalayan ang iyong asawa. Ngunit, mga minamahal, ito po ang ating pakinggan. Siya ang sa kanya'y nagbigay ng kahidahilanan, mga minamahal ko, sa pangangalo niya. At ang sino mang mag-asawa sa kanya, mga minamahal, kung nahiwalay na, siya ay magkakasala ng pangangalo niya. Halimbawa, mga minamahal, ikaw ang asawang lalaki. Hihiwalayan mo ang iyong asawang babae dahil ang asawa mong babae ay nagkasala sa pangangalo niya. Ang sino mang makiasawa sa kanya, mga minamahal, ay nagkakasalang pangangalo niya. Ngunit sabi ng banal na Biblia, ikaw, mga minamahal ko, na asawang lalaki, iniwanan mo ang iyong asawang babae sapagkat siya ay nagkasalang sa pagkakasalang pangangalo niya. Siya po'y nagkasala sa pagkakasalang pakikiapid, mga minamahal, magkakaroon ka ng kalayaan, mga minamahal, para humiwalay sa iyong beloved wife, sa iyong asawang babae dahil siya'y nagkasala sa pakikiapid. Pero maliban sa pagkakasalang pakikiapid, mga minamahal, ay wala po tayong kalayaan at karapatang iwanan ang ating beloved wife, maliban kung siya po ay nagkasala sa pagkakasalang pakikiapid at pagkakasalang pangangalo niya. Following verse, 1 Corinthians chapter 7, verse 39. Ano pong sinabi ng banal na Biblia? Ang babaeng may asawa ay matatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan na siyang makapag-asawa kanino man, ibig sabihin sa kalooban lamang ng Panginoon. Ito na po yung sinasabi ko. Nagkasala ang iyong asawa, asawang babae, nagkasala ang iyong asawang lalaki sa pangangalo niya, mga minamahal, may karapatan kang iwanan, pero wala kang karapatan na mag-asawa, mga minamahal, ng iba. May karapatan ka lang na hiwalayan siya, mga minamahal, dahil siya'y nagkasala ng pangangalo niya. Pero depende po yan sa iyong desisyon, mga minamahal. Sapagkat meron pong asawang lalaki, kahit na nangalunya na po, nakiapid na po ang kanyang asawang babae, ay tinatanggap pa rin niya, pinapatawad pa rin niya, mga minamahal. Yun ay nakadepende sa asawang lalaki. Meron pong asawang babae, kahit ang kanyang beloved husband, ang kanyang asawang lalaki ay nangalunya, nakiapid, mga minamahal, at kapag ito'y manumbalik sa kanya, humingi ng tawad, humingi ng panibagong pagkakataon, binibigyan nila ito ng panibagong pagkakataon. For the sake, mga minamahal, na mapanatili, mga minamalang pagbuklod ng pamilya. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung sakaling hihiwalay ang kanyang
mga minamahal, asawang lalaki sa kanyang asawang babae, dahil ang asawang babae ay nangalo niya, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, natatali pa rin tayo sa batas at hindi pa rin tayo malayang mag-asawa ng iba. Bakit? Buhay pa po, mga minamahal, ang ating minamahal na kabiyak. Kahit siya po ay mga minamahal, mga lunya, sumama sa ibang lalaki, pero buhay pa rin siya. Mga minamahal, ang batas na nagbuklod sa inyo bilang mag-asawa, mga minamahal, ay nanatiling matatag at nanatiling mabuhay at hindi pwedeng gibain ni numan. Kaya habang buhay pa ang iyong mga minamahal, asawang babae, bagamat siya'y nangano niya, siya'y nakisama sa ibang lalaki, wala ka pa rin karapatang mga minamahal mag-asawa. Yun po ang sabi ng Biblia. Ang babae na may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. So, ibig sabihin, habang buhay pa ang iyong asawang lalaki, kahit siya'y sumama sa isang ibang babae, ngunit siya po ay buhay pa, ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan na siyang makapag-asawa ng kanino man ayon sa kanyang ibig. So nagkakaroon po ng kalayaan, natatali, napuputol, mga minamahal ko, yung batas na nagtatali at nagbuklod sa inyo, mga minamahal kong patay na po ang iyong asawa. Magkakaroon ka ng kalayaan na mag-asawa ng iba ayon sa iyong ibig kung patay na ang iyong asawa. Ngunit kung siya'y nananatiling buhay, wala po tayong karapatan, mga ayon sa Biblia. Biblia po ang nagsabi, hindi po ako. Biblia po ang nagbigay tibay, Biblia po ang nagbigay tatag ng sinabi ng Biblia na hindi ka pwedeng mag-asawa as long na buhay pa ang iyong asawa. Amen? Kaya kahit siya po'y mag-asawa ng ibang lalaki, sumama sa ibang lalaki, hanggat buhay siya, mga minamahal, amen, amen, hindi ka pwede at hindi ka magiging malaya, mga minamahal na mag-asawa. Magkakaroon ka lang ng kalayaan na mag-asawa kung patay na, mga minamahal, ang babaeng ikinasal sa iyo. Lalong-lalo na kung kayo po ay ikinasal, mga minamahal ko, sa batas at ikinasal kayo sa simbahan. Yan po ang pinakamatibay na nagbubuklod sa pag-aasawa. Sapagkat ang pagsasama na walang basbas ng iglesia, ang pagsasama na walang basbas ng kasal ay isang mabigat na kasalanan at karumal-dumal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasuggest natin, ina-advise natin, mga minamahal, ang binatat talaga na bago kayo mag-asawa, mga minamahal, huwag muna ninyong gawin ang gawain ng mag-asawa. Sapagkat kapag gawin ninyo ang gawain ng isang mag-asawa, mga minamahal, na wala pa po kayong basbas, mga minamahal, ng batas at basbas ng iglesia, nagiging karumal-dumal kayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ang nakakalungkot pa nito, kapag sila'y magkaanak, ang anak nila ay anak sa pagkakasala. Sapagkat hindi pa po sila nabasbasan sa iglesia, wala pa pong basbas ng batas, tapos sila'y mag-aasawa, magtatalik, magniniig, gagawin ng isang gawain, mga minamahal, ng gawaing mag-asawa, mga minamahal, ito po'y karumal-dumal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinipreserve natin yan. Iniingatan natin yan na bago magsama, gumawa ng gawain katulad ng gawaing mag-asawa, ang binata at dalaga, pinagsusumikapan muna natin, mga minamahal, na sila po ay tumanggap ng basbas upang maging, mga minamahal, kaaya-aya sila sa ating mahal na Panginoon. Ikaw na babae, ikaw na sister, huwag kang papayag na ihaharap ka sa dambana sa altar, mga minamahal, na may dungis ka na. Amen? Madungis ka na. Sapagkat ang babae, dalaga ka, mga minamahal, makipagtali ka sa isang lalaki na hindi mo asawa, ang pagkakasalang yan, mga minamahal ko, that is sin of fornication. Sin of fornication. Yung babae na dalaga, makikipagtalik sa isang binatang lalaki na walang basbas ng simbahan, hindi pa po kayo kasal, mga minamahal, that is sin of fornication. That is sin, mga minamahal, to death. Kasalanang ikamamatay po, mga minamahal, ng ating kaluluwa. Mabigat na kasalanan po yan. Kaya ikaw babae, ingatan mo yung sarili, mga minamahal, na ikaw ay, mga minamahal, birhin. Ibig sabihin, ikaw ay malinis, dalisay,
na ihaharap ng iyong magiging asawa sa altar ng mahal na Panginoon sapagkat minsan merong tinatawag na here comes the bride 3 months inside. Amen? Nauuna ang mga minamahal, dapat mahuli. Ang huli, yung tuloy ang nauuna, mga minamahal. Yung una, yung tuloy ang nahuhuli. Kaya mga minamahal, ongoing ng basbas, 3 months inside na pala, buntis na pala, mga minamahal. Hindi po yun kalugod-lugod, hindi po yun kaaya-aya. Kung ako ang sister, kung ako ang babae, hindi ako papayag, minamahal, na ako'y dalhin ng aking magiging asawa at iharap sa altar na marungis na ako, mga minamahal, na ako po'y may kapintasan na. Ang ibig ko pong sabihin, mas mainam na tayo po'y dadalhin sa harapan ng altar, mga minamahal, upang tumanggap ng basbas ng pag-aasawa na wala pa pong nangyaring pagtatalik, mga minamahal, sa inyong dalawa. Sapagkat, mga minamahal, kapag magtalik kayo na hindi pa po kayo nabasbasan ng gobyerno, wala pang pumbasbas ng simbahan, mga minamahal, at gawin ninyo ang gawain ng isang mag-asawa, kayo'y karumal-dumal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yet we suggest, we are always advised, na kailangan ingatan, mga minamahal, ng isang dalaga ang kanyang sarili. Kung dumating man ang point na ikaw ay tatanggap ng basbas ng kasal, tiyakin mo na ikaw ay kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalik po tayo sa pag-aasawa. Ito po, mga minamahal, 1 Corinthians chapter 7 verse 39. Yung binasa natin kanina, mga minamahal, ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan na siyang makapag-asawa kanino man. Mga minamahal, at ang sabi, sa kalooban lamang ng Panginoon. Nakapidepende pa rin sa kalooban ng mahal na Panginoon. Siyempre, mga minamahal, ito po ay lifetime commitment, yung tinatawag na pag-aasawa. Kaya kailangan, mga minamahal, kailangan natin yung guidance ng mahal na Panginoon. We are guided by the Lord para hindi po tayo magkamali ng pagpili. Following verse, Luke chapter 16 verse 18. Sabi ng Biblia, ang bawat lalaki na ihihiwalay ang kanyang asawa at mag-aasawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalo niya. So, mabigat ang kasalanan. Babae ka o lalaki ka, hihiwalay ka sa iyong misis. Buhay pa ang iyong misis, mag-aasawa ka ng iba, ikaw ay nagkakasala sa pagkakasalang nangangalo niya. At ang nag-aasawa sa babaeng hiniwalay ng kanyang asawa ay magkakasala din ng pangangalo niya. Asawahin mo yung isang babae na, mga minamahal, humiwalay sa kanyang asawa pero buhay pa ang kanyang asawa. Mga minamahal, ito po'y pagkakasalang pangangalo niya. Kaya, hindi po natin pwedeng gamitin sa pulpito as a finest choir, as adults choir, mga minamahal, hindi pwedeng magamit sa banal na pulpito kung siya, mga minamahal ko, ay nabubuhay na may ibang asawa. Nabuhay pa pala, mga minamahal ko, ang kanyang asawa. Yan po'y karumal-dumal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At napakahalaga na maunawaan natin, mga minamahal, let the Lord be the center of our marriage. Ingatan po natin ang ating pag-aasawa. Gaya ng sinabi ko kanina, mga minamahal, in our time, mga minamahal, ang agenda ni Satanas, mga minamahal, is to destroy the union of marriage. Gusto niyang sirain ang pag-aasawa, mga minamahal, ng isang mag-asawa. Marami siyang ginagamit, mga minamahal, para masira ang pag-aasawa ng isang mag-asawa. Dahil kapag masira ang pag-aasawa ng isang mag-asawa, kasabay na masisira ang buhay ng mga anak. Kagaya po, mga minamahal ko, ni Primitebo Ibokala at kagaya po ni mga minamahal Baby Ama. Yan po ay mga notorious, mga minamahal killer ng ating pong bansa. Yan po ay mga minamahal recorded in Philippine history. Ito po yung mga kriminal, mga minamahal ko, na mga bata pa ay naging kriminal na. Imagine, mga minamahal, si Baby Ama, mga minamahal, dahil lang naghiwalay ang kanyang nanay at tatay, ganon din si Primitibo Ibokala, maagang naulila sa kanyang mga magulang, hindi po napalaki ng maayos, napariwara. Imagine, mga minamahal, may mga anak nga ngayon na napapariwara kahit, mga minamahal, buhay ang kanilang nanay at tatay, inaalagaan ng maayos, nandyan yung parental guidance, ginagabayan sila ng kanilang mga magulang, napapariwara pa rin, napapahamak pa rin, mga minamahal, nalululong pa rin sa droga, nalululong pa rin sa barkada, although na merong mga magulang na nag-aalaga at nagpapaalala, merong mga magulang na gumagabay. How much more yung mga anak na walang magulang, mga minamahal ko, na gumagabay? Kaya napakahalaga,
mga minamahal na buo ang pamilya, napakalapyo ng posibilidad na ang pamumuhay, ang buhay ng anak ay magiging maayos dahil may mga magulang na nagtataguyod, mga minamahal ko sa kanya. Kaya ang unang numerong plano ng kaaway ay sirain, wasakin yung pagkakaisa ng mag-asawa, at kapag ito'y kanyang magawa, masira niyang pagsasama ng isang mag-asawa, kasabay, mga minamahal ko, na masisira ang buhay ng mga anak. So as a believer, as a Christian, tayo po ay tinuturuan na maging kaaya-aya. Ano pong sabi ng Biblia? 1 Corinthians chapter 7 verse 1. Mga minamahal, basahin natin unang Korinto, kapitulo 1, versikulo 7. O rather, mga minamahal, tama po ba? 7, versikulo 1. O 2 Corinthians, mga minamahal. Ikalawang Korinto, kapitulo 7, versikulo 1. Ano po ang sabi ng Biblia? Yamang taglay natin ang pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at karumihan ng Espiritu, at pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. So tayo pong mga anak ng Panginoon, pakalinisin. Kung tayo po'y binigyan ng kabiyak sa buhay, mahalin natin ang ating asawang lalaki. Kung tayo po ay babae, kung tayo naman ay lalaki, mahalin natin ang ating asawang babae, sapagkat sila'y bigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa makatuwid bagay, ang iyong pagpapakabanal at kayo'y magsiilag, mga minamahal ko, sa pakikiapid. So ito po'y turo ng Biblia. Bilang binata, mga minamahal, ingatan mo, mga minamahal ko, yung sin of fornication. Kagaya ng itinuturo natin na hindi tayo pwedeng gumawa, mga minamahal, ng gawaing mag-asawa as long, mga minamahal, na hindi pa tayo tumanggap ng basbas ng pamahalaan at basbas ng simbahan. So sabi ng Biblia, ingatan natin ang ating mga sarili sa pakikiapid. Sa verse 4, ng bawat isa sa inyo'y, mga minamahal, makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal, mga minamahal ko, at kapurihan. Ito po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Pigilan ang ating mga sarili. Magkaroon tayo ng pagpipigil sa ating mga sarili. Kung tayo po'y nagkasala, mga minamahal, wag na po nating ulitin pa. Sapagkat, mga minamahal, sapat na po ang isang pagkakamali upang tayo po ay matuto, mga minamahal, at sumunod ng may kabanalan sa ating pinakamamahal na Panginoon, upang sa araw ng pagdating ng ating buhay na Diyos, tayo po'y karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Sa mga oras nito, mga minamahal, para po sa ating minamahal ng mga taga-subaybay, taga-pakinig na hindi pa po natin kapatiran sa gawaing ito, mga minamahal, tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon, ipikit po ninyo ang inyong mga mata, at tayo po tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin po natin, mga minamahal, at sundan po natin ang panalangin ito. Inyo pong sambitin, mga minamahal, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Linisin mo ang aking puso. Hugasan mo ko, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihan mong pangalang Kristo Jesus, sa oras nito, mahal na Panginoon, gabagan mo po ang aming minamahal na kababayan na tumanggap sa iyo. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, mahal na Panginoon, kasama ng kanilang buong sambahayan. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka at mapaglingkuran ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una yung pananampalataya. Patuloy pong makinig ng ating banal na programa, mga minamahal, Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi.
dumalo sa ating pong mga nearby outreach, mga minamahal, upang lumago ang ating pananampalataya. Yan po ang unang reglamento ng ating kaligtasan. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Godly repentance and hearty devotion unto God. Yung pagsisisi hindi lamang mula sa ating mga labi, bagos pagsisisi mula sa kaibuturan ng ating puso. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kung paano ang ating mahal na Panginoon ay pumunta kay John the Beloved at ang ating mahal na Panginoon ay ilinubog sa tubig, yan po ang totoong bautismo. Mga minamahal, that is to dip, to emerge, mga minamahal, ilubog tayo sa tubig. At ang sabi ng Biblia, ang layunin ng bautismo para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Ang pang-apat, minamahal ko, ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Kapag makikita ng Panginoon, ang iyong puso ay tapat na tumatanggap at lumalapit, nagpapakumbaba sa Kanya, ibibigay niya sa iyo ang apat na reglamento. Yan po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos pong magpala at sa oras na ito para sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, tayo po ay dumako sa ating supplication, mga minamahal. Ito po regarding puro sa ating po mga pangangailangang material, pangangailangang financial o pangangailangang spiritual, ano man po ang desire ng ating mga puso, nais nating idulog sa Panginoon, ay ilapit po natin ito sa ating buhay na Diyos. Tayo po ay sama-samang manalangin sa mahal na Panginoon. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Lord, hindi pa po binubuka ng aming labi. Alam mo na po ang aming pangailangan. Alam mo ang desire ng aming puso. Alam mo ang aming asam. Alam mo ang aming pangailangan. Mga minamahal, material man ito, financial man ito, lalo't higit sa spiritual, malapad. Bigyan mo po ng katugunan ang aming mga dalangin, ang aming mga daing sa pangunang panalangin po ng aming kagalang-galang na pastor. Sa pangalan ng Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Sa point of contact, mga minamahal, para po sa ating mga viewers, ipatong po ninyo ang inyong mga kamay sa mga screen, ang inyong mga gadget, mga minamahal, at sumabay po tayo sa pananalangin. Yung kabilang kamay, ipatong po natin sa parte ng ating katawan na may karamdaman. Mga minamahal, i-cast out po natin ito sa pangunang panalangin ng ating mahal na pastor. Mga minamahal, sa pagkasabi ng Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Tayo po ay manalangin. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang mong pangalang Kristo Jesus, narito po kami sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Batid mo, Diyos, na sila man po kami umasa. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, sa iyo walang mahirap at imposible. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa oras na ito at ipato mo sa ulo ng bawat isa sa amin. Anumang karamdaman naming taglay kong magpagaling, anumang problema naming taglay kong magbigay ng kalutasan. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now and bind the power of darkness. In the mighty name of Jesus, demons of sickness be healed, infirmities cast out, demons of doubts, demons of pride, in Jesus' name, demonyong karamdaman, panghihina, palupaypay, panlalamig, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, demonyong ubo, lagnat, sipon, anumang karamdaman, any kinds of sicknesses, diseases, cast out right now, and by the power of darkness, leading prayer for our beloved honorable pastor, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalatiin po ang kanyang dakila at banal na pangalan. Patuloy po ninyong antabayanan. Minamahal ko ang banal na gawain ito every Monday to Sunday po. Mga minamahal, ang ating programa, wala pong humpay. Ang ating pong programa, mga minamahal, sa Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Zamboanga, ang Western Mindanao. Ang ating pong address, mga minamahal, dito po sa ating outreach, mga minamahal, sa Zamboanga ay barangay o Sunto, Tala, Lumbangan, mga minamahal, Zamboanga City. Yan po ang ating address. At araw po ng bukas, araw ng linggo, mga minamahal, huwag po natin kalimutan ang ating oras, mga minamahal, alas 10 ng umaga, at tayo po ay matatapos alas 3 na po ng hapon, mga minamahal, ang ating pagsamba. Sa lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahal, maging kagalakan ng ating puso, ang dumalo sa gawain ng Panginoon at paglingkuran ng ating buhay na Diyos. This coming June 15 and this coming June 16, mga minamahal, 2024, meron po tayong mga minamahal 2 days upcoming crusade po, mga minamahal, sa dako ng Imelda Gymnasium, Imelda, Zamboanga, Sibugay. Ang ating oras sa araw po ng Sabado ay 1:00 po, mga minamahal, hanggang alas 5 ng hapon, at sa araw ng Linggo ay alas 10 ng umaga hanggang alas 3, alas 4 po, mga minamahal ko, ng hapon. Kung may mga karamdaman po ang inyong mga mahal sa buhay, ng mga tinanggihan na po ng mga doktor, wala na pong kagalingan, dalhin po natin sa banal na krusada, at doon, mga minamahal, ang Diyos magpapagaling. Ang Diyos ay maghihimala. Kung kayo po, mga minamahal, ay nag-aasam ng tulong financially para po sa ating darating na krusada,
mga minamahal, ay ilagak po ninyo, mga minamahal sa mahal na Panginoon, ang inyong tulong. Sapagkat ito po hindi krusada, mga minamahal ko, ng Sambuanga lang. Mga minamahal, ang krusada ng isa ay krusada nating lahat, dahil ang tagumpay ng isa ay tagumpay nating lahat. Sa gabi ito, mga minamahal, tayo po sama-samang manalangin para po sa ating pagtatapos at patnubayan po tayo ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin sa oras nito. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan mong pangalang Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, matagumpay naming naisagawa ang aming banal na programa sa gabing ito. Salamat sa iyong pagkilos ng mainam sa mga banal mong salita na aming naunawaan. Buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming pangunawa, at ipaunawa mo sa amin, Panginoon, ang iyong banal na kalooban. Sa aming pagtulog sa buong magdamag, patulugin mo kami na mahimbing, gisingin mo kami naroon ng bukas, at taglay ang kagalangan bumangon, at muli pong magpuri sa iyo upang isagawa ang iyong kalooban. Sa Panginoon, panalangin po ng aming malapastor, sa pangalan ng Jesus, aming sinasaway lahat ng demonyong hadlang sa mga pagpapala. Sa pangalan ng Jesus, bless us, O Lord, in Jesus' name. Purihin po ang ating mahal na Panginoon mula po dito sa ating studio, sa ating technical side, beloved Brother Aljo Ducos, at ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher, Brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Dakilang Diyos, kung aking namamalas ang karikatan ng iyong mga gawa. Araw, buwan, ito'y lahat ng bagay, lahat ng iyay likha ng iyong kamay. Pinupuri kita, sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita, sinasamba, dakila ka, Panginoon. Kalikasan, kung aking pagmalasin